Magandang araw po, ako po si Dotra Mila de la Paz. Sa loob ng mahigit 30 taon, nagkaroon po ako ng pribilehiyong makaupo kasama ang mga kababaihan sa aking gynecology practice. Pakinggan ang kanilang mga kwento at gabayan sila sa mga malalaking pagbabago na dala ng buhay sa kanilang mga katawan. Ngayon nais ko pong kausapin kayo, mga kababaihan na nagtagumpay sa karera, nagpalaki ng pamilya at nakalikom ng habang buhay na karunungan. Pag-uusapan po natin ang isang bagay na madalas ay ibinubulong na lamang isang paksa na pinaniniwalaan ng marami na sarado ng kabanata pagkatapos ng edad 60, ang lakas ng inyong hormones. Ngayon may itatanong po ako sa inyo at gusto kong maging tapat kayo sa inyong sarili. Naramdaman niyo na ba na ang usapan tungkol sa kalusugan ng kababaihan ay tila naglalaho kung kailan niyo ito pinakakailangan, na pagkatapos ng menopause, inaasahan na lang na tanggapin ninyo ang isang bagong normal na mababang enerhiya, marupok na buto, pagiging makakalimutin at nabawasang sigla bilang hindi maiiwasan. Ito po ay isang mapanganib at laganap na kasinungalingan at nandito po ako ngayon para wasakin yan. Ang ideya na ang ating pagkababae at sigla ay may expiration date ay marahil ang pinakalaganap na maling impormasyong medikal na tahimik na tinatanggap ng milyon-milyong kababaihang tulad ninyo. Nakakita na po ako ng mga babaeng pumapasok sa aking opisina sa kanilang mga huling 60s at 70s masigla at puno ng buhay na sinabihan na ang kanilang mga alalahanin ay bahagi lang ng pagtanda. Nararamdaman nilang sila'y binabaliwala at sa totoo lang sila ay lubos na napagkakaitan ng tamang serbisyo. Ang katotohanan po, ang inyong katawan ay isang kahanga-hanga at matatag na sistema na patuloy na naghahanap ng balanse. Hindi ito tumitigil sa pakikipag-usap sa inyo. Ang pagod na marahil ay nararamdaman ninyo ay hindi lang senyales ng edad. Ito ay isang hudyat. Ang bahagyang kawalan ng balanse na napapansin ninyo ay hindi lang dahil sa isa na namang kaarawan. Ito ay ang inyong katawan na humihingi ng isang partikular na uri ng suporta. At ang sigla na inyong naaalala ay hindi na wala magpakailanman. Ito ay naghihintay lamang na muling mapangalagaan. Ngayon, hindi po ako magbibigay ng isang komplikado at napakaraming listahan ng mga terminong medikal o imposibleng pagbabago sa pamumuhay. Sa halip, ibabahagi ko ang isang sikreto na matagal nang nasa ating harapan sa mga estante ng inyong lokal na pamilihan. Sasabihin ko sa inyo ang tungkol sa 3 partikular at makapangyarihang pagkain na maaaring maging inyong araw-araw na kaagapay sa pagpapanumbalik at pagpapanatili ng lakas ng inyong hormones at sigla bilang isang babae hanggang sa inyong mga ginintuang taon. Ito ay hindi tungkol sa paghabol sa kabataan. Ito ay tungkol sa pag-angkin sa isang matatag, masigla at masayang kalidad ng buhay na karapat-dapat ninyong matamasa. Ang unang pagkain na kailangan nating pag-usapan ay isa na marahil ay marami na sa inyo ang mayroon sa inyong kusina, ngunit malamang ay hindi ninyo ginagamit sa buong potensyal nito para suportahan ang inyong hormones. Tinutukoy ko po ang simple, ngunit makapangyarihang flaxseed. Sa loob ng maraming taon, ang karaniwang payo na ibinibigay sa mga babaeng postmenopausal ay halos nakasentro lamang sa calcium para sa kalusugan ng buto. Sinabihan kayo na uminom ng gatas at marahil ay uminom ng malaki at tila pulbos na tableta ng calcium. Bagamat hindi maikakaila na mahalaga ang calcium, ang payong ito ay lubhang hindi kumpleto. Ito ay tulad ng pagtatayo ng pader na gawa sa ladrilyo pero walang semento. Ang makitid na pagtutok na ito sa isang mineral ay binabaliwala ang masalimuot na orkestra ng hormones na namamahala hindi lamang sa densidad ng inyong buto, kundi pati na rin sa inyong mood, kalusugan ng puso at pangkalahatang pakiramdam. Ang pagtuon lamang sa calcium nang hindi tinutugunan ang pinagbabatayang kapaligirang hormonal, ang dahilan kung bakit maraming kababaihan na sumusunod sa payong ito ay nakararanas pa rin
ng mga bali hot flashes at pangkalahatang pakiramdam ng panghihina. Ang kahalagahan ng pagtugon sa isyong ito ng buo ay hindi maaaring isantabi. Pagkatapos ng menopause, ang pagbaba ng estrogen ay hindi lang nakakaapekto sa inyong reproductive system. Ang estrogen ay isang mahalagang manlalaro sa pagpapanatili ng densidad ng buto, pag-regulate ng temperatura ng katawan, pagsuporta sa kalusugan ng puso, at maging sa pag-impluwensya sa pag-iisip. Kapag bumaba ang antas nito, kailangan ninyo ng bagong diskarte. Dito pumapasok ang flax seeds at ang kapangyarihan nito ay nasa isang pambihirang grupo ng mga plant compound na tinatawag na lignans. Ang flax seeds ang pinakamayamang mapagkukunan ng lignans sa buong mundo. Ang mga compound na ito ay isang uri ng phytoestrogen na nangangahulugang mga sangkap na mula sa halaman na kayang gayahin ang epekto ng estrogen sa inyong katawan. Kapag mababa ang inyong natural na antas ng estrogen, ang mga lignans na ito ay maaaring kumapit sa mga estrogen receptor na nagbibigay ng banayad at nagbabalanse na epekto. Ito ay maaaring humantong sa isang makabuluhang pagbawas sa tindi ng hot flashes at night sweats, mga issue na sinasabi sa maraming kababaihan na kailangan lang nilang tiisin. Bukod dito, ang banayad na suportang hormonal na ito ay may mahalagang papel sa pagpapabagal ng pagkawala ng buto na gumaganap kasama ng calcium upang mapanatiling matatag at malakas ang inyong kalansay. Ito ang nawawalang semento para sa mga ladrilyo ng calcium na masipag ninyong tinitipon. Paano nyo gagawing bahagi ng inyong pang-araw-araw na gawain ng powerhouse na ito? Ang solusyon ay simple, abot kaya at masarap. Ang inyong layunin ay dapat na kumonsumo ng 1 hanggang 2 kutsara ng giniling na flaxseed araw-araw. Mahalaga na giniling ang flaxseed dahil hindi kayang sirain ng inyong katawan ang matigas na panlabas na balat ng buong buto para makuha ang mga benepisyal na langis at lignans sa loob. Maaari kayong bumili ng pre-ground na flaxseed na madalas tawaging flax meal, o maaari kayong bumili ng buong buto at gilingin ito sa isang coffee grinder at itago ang giniling sa isang lalagyan na hindi mapasok ng hangin sa inyong refrigerator o freezer upang mapanatili ang pagiging sariwa nito. Ang kagandahan ng giniling na flaxseed ay ang versatility nito. Maaari kayong maghalo ng 1 kutsara sa inyong oatmeal o yogurt sa umaga. Maaari nyo itong i-blend sa isang smoothie para sa isang nutty at fiber-rich na tulong. Pwede nyo rin itong gamitin sa inyong pagbe-bake bilang kapalit sa bahagi ng harina sa mga recipe para sa muffins o tinapay. Isa sa aking mga pasyente, isang kaibig-ibig na babae mula sa Cebu City na nagngangalang Aling Carmen, ay sinimulan itong gawin. Siya ay nasa huling 60s na at pinahihirapan ng paulit-ulit na hot flashes na nakakagambala sa kanyang tulog at nagpapadama sa kanya ng pagkabalisa. Sinimulan niya sa simpleng paghahalo ng 2 kutsara ng giniling na flaxseed sa kanyang Greek yogurt tuwing umaga. Sa loob ng 6 na linggo, bumalik siya sa aking opisina na may ngiti sa labi. Hindi lamang nabawasan ng husto ang kanyang hot flashes, kundi iniulat din niya ang isang panibagong pakiramdam ng kalmado at katatagan. Sabi niya, "Drapaz, para pong may nagbaba ng thermostat sa aking pagkabalisa." Ang maliit at simpleng karagdagan na ito sa kanyang pang-araw-araw na gawain ay nagdulot ng malaking pagbabago. Ngayon, nais ko pong huminto sandali para kumustahin kayo. Kumusta po ang inyong pakiramdam nitong mga nakaraang araw? Nakakaranas po ba kayo ng ilan sa mga hamon na ating napag-usapan tulad ng pabago-bagong temperatura ng katawan o mga alalahanin tungkol sa kalusugan ng inyong buto? Kung ang impormasyong ito tungkol sa flaxseed ay tumatak sa inyo at sa tingin nyo ay makakatulong, mangyaring pindutin lamang po ang numerong 1 sa comments sa ibaba. Kung hindi naman po ito angkop, para sa inyo mangyaring pindutin ang 0. Ang inyong feedback po ay napakahalaga
at tumutulong sa akin na matiyak na naibibigay ko ang pinakamahalagang gabay sa ating pagsasama. Magpatuloy po tayo sa ating pangalawang pundasyong pagkain para sa lakas ng hormones ang lentils. Sa loob ng mga dekada, ang payo sa pagkain para sa mga kababaihan na higit sa 60 ay isang nakalilitong ipo-ipo ng mga diet na low-fat, low-carb at low everything else. Maraming kababaihan na nakikita ko ay nag-ukol ng maraming taon sa takot sa carbohydrates sa paniniwalang ito ang pangunahing sanhi ng pagtaas ng timbang at mga problema sa kalusugan. Ang takot na ito ay nagtulak sa kanila na umasa ng husto sa mga protina mula sa hayop at mga processed na diet, food na madalas ay tinanggalan ng mga sustansyang lubos na kailangan ng kanilang katawan. Ang problema sa ganitong paraan ay lumilikha ito ng isang metabolic roller coaster. Ang isang dieta na kulang sa tamang uri ng carbohydrates, yung mabagal matunaw at mayaman sa fiber, ay maaaring magdulot ng biglaang pagtaas at pagbaba ng inyong blood sugar levels. Ang kawalan ng katatagan na ito ay nagpapadala ng sunod-sunod na stress signals sa buong katawan na direktang nakakaapekto sa inyong hormonal balance. Itinuturing ng inyong katawan ang mga pagbabago sa blood sugar na ito bilang isang krisis at tumutugon ito sa pamamagitan ng paglalabas ng cortisol, ang pangunahing stress hormone. Ang palaging mataas na antas ng cortisol ay maaaring makagambala sa paggana ng thyroid, makasira sa pattern ng pagtulog at aktwal na hikayatin ng inyong katawan na mag-imbak ng taba, lalo na sa paligid ng tiyan. Ito ang dahilan kung bakit maraming kababaihan ang pakiramdam ay ginagawa nila ang lahat ng tama. Ngunit nahihirapan pa rin sa pagod at matigas na pagtaas ng timbang. Dito pumapasok ang malalim na kahalagahan ng matatag na blood sugar para sa hormonal harmony, lalo na sa ating pagtanda. Isipin ninyo ang inyong blood sugar bilang pundasyon kung saan nakatayo ang inyong bahay ng hormones. Kung ang pundasyong iyon ay palaging nanginginig, lahat ng nakatayo rito ay magiging hindi matatag. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng matatag na antas ng blood sugar, nababawasan ang pangangailangan para sa cortisol na nagpapahintulot sa inyong iba pang mga hormones na gumana ng maayos. Dito nagiging isa sa inyong pinakamakapangyarihang kaalyado ang lentils. Ang mga simpleng legumbre na ito ay isang obra maestra ng nutrisyon. Puno ito ng soluble at insoluble fiber. Ang soluble fiber ay natutunaw sa tubig upang bumuo ng isang gel-like substance sa inyong digestive tract na lubos na nagpapabagal sa pagsipsip ng asukal sa inyong daluyan ng dugo. Pinipigilan nito ang matatalim na pagtaas at kasunod na pagbagsak na nagdudulot ng kalituhan sa inyong hormonal system. Samantala ang insoluble fiber ay sumusuporta sa isang malusog na gut microbiome. Ang isang masaganang komunidad ng gut bacteria ay mahalaga para sa pag-metabolize at pag-alis ng labis na hormones na lalong nag-aambag sa isang estado ng balanse. Bukod sa kanilang hindi kapani-paniwalang fiber content, ang lentils ay isang mahusay na pinagkukunan ng plant-based na protina iron para sa enerhiya at B vitamins na kritikal para sa produksyon ng hormone. Ang solusyon dito ay ang yakapin ng mga masusustansyang legumbre na ito at subukang isama ang mga ito sa inyong mga pagkain 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. Maaaring mukhang mahirap ito kung hindi kayo sanay magluto nito, ngunit ito ay napakadali. Hindi tulad ng ibang tuyong beans. Hindi kailangang ibabad ang lentils at medyo mabilis itong maluto. Karaniwan ay sa loob ng 20-30 minuto. Maaari kayong magluto ng isang malaking batch ng simpleng pinakulo ang lentils sa simula ng linggo at itago ito sa refrigerator. Mula doon, walang katapusan ang mga posibilidad. Maaari kayong magdagdag ng isang sandok sa inyong paboritong green salad upang gawin itong mas mabigat at nakakabusog na pagkain. Maaari ninyo itong ihalo sa mga sopas at stews upang magdagdag ng lapot, protina at fiber.
Isa sa pinakasimple at pinakamasarap na paraan para kainin ito ay sa isang lentil soup. Mayroon akong pasyente na si Nanay Maria, isang retiradong guro na taga Quezon City na na-diagnose na may pre-diabetes sa edad na 68. Takot na takot siya sa posibilidad na mangailangan ng gamot at nahihirapan sa palaging pagbaba ng enerhiya sa hapon. Sinunod niya ang aking payo at nagsimulang gumawa ng isang malaking kaldero ng vegetable at lentil soup tuwing linggo. Kumakain siya ng isang mangkok para sa tanghalian ilang beses sa isang linggo. Pagkatapos ng 2 buwan, nawala ang kanyang mga pagbaba ng enerhiya sa hapon. Higit sa lahat, nang bumalik siya sa kanyang primary care physician, ang kanyang mga blood sugar marker ay bumuti ng husto, kaya hindi na siya nasa pre-diabetic range. Naramdaman niyang may kapangyarihan siya dahil alam niyang ang simpleng at murang pagkain ito ay nagbalik sa kanya ng kontrol sa kanyang kalusugan. Nais ko pong huminto muli at kumonekta sa inyong lahat. Nahihirapan po ba kayo sa pagtaas at pagbaba ng enerhiya sa buong araw? Pakiramdam niyo ba ay nasa isang palaging roller coaster kayo kahit anong kainin ninyo? Kung nahanap ninyo na ang paliwanag na ito tungkol sa blood sugar at lentils, ay isang kapaki-pakinabang na kaalaman mangyaring ipaalam sa akin sa pamamagitan ng pag-type ng 1 sa comments. Kung hindi ito ang kailangan ninyong marinig ngayon, ang 0 ay makakatulong din po sa akin. Binabasa ko po ang bawat isa sa inyong mga tugon. Ang pangatlo at huling pagkain na gusto kong ilagay sa inyong radar ay isa sa mga pinakaperpektong pakete ng nutrisyon ng kalikasan ng walnut. Sa loob ng mahabang panahon, ang nangingibabaw na mensaheng pangkalusugan ay iwasan ng taba sa lahat ng paraan. Ang mga pasilyo ng supermarket ay napuno ng mga produktong low-fat at fat-free mula sa yogurt hanggang sa cookies. Ang payong ito, alam na natin ngayon, ay isang malaking pagkakamali, lalo na para sa kalusugan ng mga tumatandang kababaihan. Ang inyong katawan, lalo na ang inyong utak at ang inyong hormonal system ay nangangailangan ng malusog na taba upang gumana. Ang mga hormones ay literal na ginagawa mula sa taba at kolesterol. Kapag ipinagkait ninyo sa inyong katawan ang mga mahahalagang building block na ito, para na rin kayong lumilikha ng kakulangan sa materyales para sa inyong pabrika ng hormone. Bukod dito, ang takot sa taba na ito ay nag-udyok sa marami na kumonsumo ng mas maraming asukal at refined carbohydrates na nag-aambag sa mismong pamamaga at hormonal disruption na kanilang iniiwasan. Ang makalumang pananaw na ito na takot sa taba ay isang malaking salik sa epidemya ng paghina ng pag-iisip, sakit sa puso at mga kondisyong may pamamaga na nakikita natin sa mga nakatatanda ngayon. Ang kahalagahan ng pagsasama ng tamang uri ng taba sa inyong dieta ay hindi maaaring baliwalain. Pagkatapos ng 62 sa pinakamalaking banta sa kalusugan na inyong kinakaharap ay ang sakit sa puso at ang paghina ng pag-iisip na may kaugnayan sa edad. Hindi nagkataon na ang panganib para sa parehong kondisyong ito ay tumataas ng malaki pagkatapos ng menopause habang nababawasan ang mga proteksyon na epekto ng estrogen. Ang susi ay mag-focus sa mga anti-inflammatory na taba at ang walnuts ay isang superstar sa kategoryang ito. Sila ay isa sa iilang pagkaing halaman na mahusay na mapagkukunan ng alpha-linolenic acid ALA, isang uri ng omega-3 fatty acid. Ang mga omega-3 na ito ay makapangyarihang mga ahente laban sa pamamaga. Tumutulong silang bawasan ang systemic na pamamaga na isang ugat ng napakaraming malalang sakit mula sa arthritis hanggang sa sakit sa puso. Sa pamamagitan ng pagpapakalma sa pamamaga, lumilikha kayo ng isang mas paborableng kapaligiran para sa inyong buong endocrine system. Sa utak, ang mga malusog na taba na ito ay kritikal na bahagi ng mga nerve cell membrane na sumusuporta sa komunikasyon sa pagitan ng mga brain cell at nagpoprotekta laban sa oxidative stress na maaaring humantong sa pagkawala ng memorya at paghina ng pag-iisip.
Para sa inyong puso, ang taba sa walnuts ay tumutulong na mapababa ang LDL, ang masamang kolesterol, mapabuti ang pagiging flexible ng inyong mga daluyan ng dugo at bawasan ang panganib ng pamumuo ng dugo. Ang paggawa sa walnuts bilang isang hindi mapag-uusapang bahagi ng inyong pang-araw-araw na buhay ay isang simple at lubos na kapaki-pakinabang na aksyon na maaari ninyong gawin para sa inyong pangmatagalang kalusugan. Ang layunin ay simple lamang isang dakot na katumbas ng halos sangkapat na tasa bawat araw. Hindi ninyo kailangang kainin ito ng sabay-sabay. Maaari ninyong iwisik ang tinadtad na walnuts sa inyong oatmeal o yogurt. Sa umaga, isipin ninyo na pagsamahin ito sa giniling na flaxseed para sa dobleng dosis ng suportang hormonal. Sila ay isang kahangahangang malutong na karagdagan sa isang salad sa tanghalian na nagbibigay ng kasiyasyang texture at isang boost ng malusog na taba at protina. Maaari nyo itong kainin bilang isang merienda sa hapon. Marahil ay ipares sa isang piraso ng prutas upang pigilan ng cravings at patatagin ang inyong blood sugar hanggang sa hapunan. Hinding-hindi ko makakalimutan ang isang Ginoo na asawa ng aking pasyente. Sumama siya sa asawa niya sa isang appointment at nabanggit niya na may kaunting pagtawa na nag-aalala siya sa sarili niyang memorya. Nagsimula na siyang mawalan ng susi at makalimot ng mga pangalan ng mas madalas. Ang kanyang asawa, isang kahangahangang babae mula sa Davao na nagngangalang Tita Eleanor, ay nagsimulang mag-empake ng isang maliit na bag ng walnuts para sa kanya na dadalhin sa kanyang lingguhang laro ng golf. Sinimulan niyang tawagin itong brain nuts niya. 6 na buwan, pagkatapos iniulat niyang mas matalas at mas nakatuon ang kanyang pag-iisip at pabirong kinumpirma ni Eleanor na hindi na niya kailangang tulungan siyang hanapin ang kanyang mga susi sa loob ng maraming linggo. Ito ay isang maliit na kwento, ngunit maganda nitong inilalarawan kung paano ang mga tuloy-tuloy at pang-araw-araw na gawin na ito ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa kalidad ng ating buhay. Hayaan ninyong huminto po tayo sa huling pagkakataon. Ang pagiging makakalimutin o brain fog ba ay isang bagay na ikinababahala ninyo? Naghahanap po ba kayo ng mga natural na paraan upang suportahan ang kalusugan ng inyong puso sa pangmatagalan? Kung ang impormasyong ito tungkol sa kapangyarihan ng malusog na taba at walnuts ay naging mahalaga para sa inyo, mangyaring i-type ang 1 sa ibaba. Kung hindi naman ang 0, ay okay lang din po. Ang inyong tapat na feedback ay ang pinakamalaking regalo na maibibigay ninyo sa akin upang mapabuti kung paano ko ibinabahagi ang mahalagang impormasyong ito. Habang tinatapos natin ang ating oras, maglaan tayo ng sandali upang pagnilayan ng simple, ngunit malalim na paglalakbay na ating tinahak. Winasak natin ang kasinungalingan na ang paghina ng hormones at pagkawala ng sigla ay hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda. Pinalitan natin ang makalumang paniniwalang yon ng isang makapangyarihan at magagawang katotohanan na maaari ninyong aktibong alagaan at suportahan ang lakas ng hormones ng inyong katawan sa pamamagitan ng mga sadyang pagpili na ginagawa ninyo araw-araw. Nalaman natin na ang paglampas sa simpleng payo na uminom lang ng calcium at sa halip ay isama ang giniling na flaxseed ay maaaring magbigay ng banayad na suportang estrogenic na kailangan ng inyong katawan upang protektahan ang inyong mga buto at pagaanin ang mga sintomas ng menopausal. Natuklasan natin na sa pamamagitan ng pagpapalit ng takot sa carbohydrates sa fiber-rich na katatagan ng lentils, maaari ninyong balansehin ang inyong blood sugar, pakalmahin ang stress hormones, at magkaroon ng bagong antas ng tuloy-tuloy na enerhiya. At sa wakas, nakita natin kung paano ang pagyakap sa malusog na taba sa isang dakot ng walnuts. Araw-araw ay maaaring protektahan ang inyong puso, patalasin ang inyong isip at magbigay ng mahahalagang building block para sa kalusugang hormonal.
Ang huli kong payo ay ito maging pasensyosa at maunawain sa inyong sarili. Ang mga pagbabagong ito ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pag-unlad. Ginugol ninyo ang isang buong buhay sa pag-aalaga sa iba at ngayon na ang panahon upang ibaling ang parehong mapagmahal na atensyon sa loob. Ang inyong katawan ay hindi ninyo kaaway. Ito ang inyong habambuhay na kasama. Dinala kayo nito sa mga dekada ng sayahamon at lahat ng nasa pagitan. Ang pakikinig sa mga hudyat nito at pagbibigay dito ng malalim na nutrisyon na hinahangad nito ay ang tunay na gawa ng paggalang at pagmamahal sa sarili. Ang paglalakbay tungo sa panibagong sigla ay hindi isang karera. Ito ay isang maganda at tuloy-tuloy na paglakad na nagsisimula sa isang solong sinadyang kagat. Heto po ang isang simpleng aral sa buhay na natututunan ko mula sa aking maraming taon sa pagsasanay. Ang inyong kalusugan sa inyong pagtanda ay hindi isang loterya. Ito ay isang pamana. Ito ang pamana ng lahat ng maliliit at tuloy-tuloy na pagpili na ginagawa ninyo araw-araw. Nasa inyo ang kapangyarihan na isulat ang isang masigla, masipag at masayang huling kabanata para sa kwento ng inyong buhay. Inaanyayahan ko po kayo ngayon na gawin ang unang hakbang. Sa mga komento sa ibaba, gustong-gusto kong ibahagi ninyo ang isang maliit na pagbabago na nais ninyong gawin pagkatapos marinig ito ngayon. Susubukan niyo po bang magdagdag ng flaxseed sa inyong yogurt? Marahil ay gagawa kayo ng isang kaldero ng lentil soup ngayong weekend. O baka naman pupunuin ninyo ng walnuts ang inyong pantry para sa araw-araw na merienda. Ang inyong deklarasyon ay isang makapangyarihang pangako sa inyong sarili at isang inspirasyon sa kahangahangang komunidad na ating binubuo. Mangyaring isaalang-alang na ibahagi ang impormasyong ito sa inyong mga kapatid na babae, mga kaibigan at sino mang babae sa inyong buhay na karapat-dapat maramdaman ang kanilang pinakamahusay na sarili. Kung nahanap ninyo itong kapaki-pakinabang, mangyaring mag-subscribe para sa higit pang gabay sa pamumuhay ng isang masiglang buhay sa bawat edad. Maraming salamat po sa pagtitiwala sa akin ng inyong oras. Maging malusog po kayo.